Atong theme, it's month of October, uluhan nga the journey of the heart, ang paglakbay sa atong kasing-kasing. Sa hinabuhi nato, journey gyud, no? Usa gid kini ka paglakbay, usa kini ka adventure. Naagid tay padulngan o kabuton sa atong kinabuhi. Gusto nato nga ang kinabuhi mag-count gyud, dili kay sayangan, no? Dili ta gusto nga mag-exist lang, but kana gyung naay katuyuan, naay meaning ang atong kinabuhi nga paingon kita sa usa ka nindot kaayo nga pagkinabuhi. So dili ta settle sa permanente lang, no? Dili ta contented sa ingani nga kinabuhi. Kinaagid tay kabuoton mao gyud kana ang kinabuhi, journey. Gitawag ni usab nga journey of the heart tungod kay journey sa atong intimacy diha sa Ginoo. Journey of the heart is journey toward God, to draw closer to God. Kay mao gid ni ang sikreto og solusyon sa tanang pagkinabuhi kung kita mahiduol gyud sa kasing-kasing sa Ginoo. Mutubo atong gugma nga na kaniya. Mao gid na ang atong journey, ang journey sa atong kasing-kasing nga asa na ta karon sa atong journey paduol sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Or sa latud nga pagkasulti, kumusta atong pahigugma sa Ginoo? Asa na ta dapit? Asa na nga area sa atong paghigugma sa Dios as lovers of God? Mo nang gikuman gyud sa Ginoo kanato kini nga text sa Matthew 22:35 to 40. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mao gid na ang command niya. O kini nga command dili lang ni sa New Testament, kundi sugod pa sa pagkinabuhi sa mga Israelites, kanang shema God sa mga Hudiyo. Sa una sa Old Testament, prayer na himuon nila every time they worship, memorize na nila. So gitawag na og shema. Nasa Deuteronomy 6:4-6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Memorize gid nila na. Kay mao og na importante kaayo para sa mga Hudiyo. Mo nang kining taknaa tan-aon nato ang atong journey sa atong kasing-kasing tungod kay importante gid ni kayo. Si Jesus sa dihang pagkabanhaw niya, nagpakita siya sa mga disipulo. Unya si Peter karon niya gipangutana. Mao kini ang iyahang pangutana kang Peter. Sa John 21:15-17, ingon diha, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that you love me. Jesus said, take care of my sheep. Then the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. 3 times, ibalik-balik yun ni Jesus kang Peter nga, do you truly love me? Pero baglaktod ng pagkasulti, kumusta na ang imuhang love kay katulugid niya gipangutana si Pedro. Nganong ingana ang gipangayo ni Jesus tungod kay alang gyud ni kanatong tanan. Dili siya Ginoo nga nakinahanglan og gugma, ingon ta self-seeking o kulang sa pansin. He is a God nga self-sufficient. Ang Ginoo naa na siya ang tanan, ang kalipay, ang tanan, gahom, himaya na naman na siya. Happy na siya. Perfect God. We have a perfect God. Di na siya kinahanglan sa atong gugma para sa tuan ni, para sa katawhan niya nga kinahanglan gyud mahigugma sa iya labaw sa tanan, labaw sa tanang butang. Ingon siya kang Peter, do you love me more than this? More than this fish? More than these people, imo mga friends, more than this kanang baruto, mo nang giingon gina sa Ginoo tungod kay alang gyud na kanato. Mo nay naay mga benepisyo gyud, benefits sa atong kinabuhi kung kita mo grow sa atong love nga musangpot gayud didto sa to love God with all our heart, with all your soul. Kay makita nato karon bisag walay usa kanato pa nakahimo ni ana with all our heart, with all our strength, with all our minds. Wa patagid kahimo ana. Mo nang napagita sa journey sa atong heart padulong diha kang Ginoong Jesucristo. Unang tanaw nato karon ang mga benepisyo nga atong maangkon kung kita gayud mo grow sa atong journey towards our love to the Lord Jesus Christ. Una, the purpose of loving God. Kung kita mahigugma gyud sa Ginoo, nagkinabuhi kita sa katuyuan. Nganong gihimo ta? Ang purpose magyud sa Ginoo kanato is to love God and to be agent of His love. Nakaduog na ta nga unsay purpose gyud sa tao? To glorify God and to enjoy with Him forever. Kasagaran gyud ingon ana, ingon pod
Kung may purpose gid sa tao, to know God and to make Him known. So, mura po na, to love God and to be agent of His love. Kay we are created in His image, mailhan ang Ginoo pinaagi sa tao. We are agent sa iyahang pagkaginoo nga mailhan siya ngadto sa kalibutan. So kung dili ta makaila kaniya, dili ta mahigugma kaniya, kung dili ta mahigugma kaniya, dili ko ta mahimong instrumento sa iyahang love ngadto sa kalibutan. Mao gina ang katuyuan sa Ginoo. Kay kung naata siyang purpose, malipayon kita kaayo. Mo na ang atong greatest calling. It is the heartbeat of our mission. Kanta nga, to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. No? Dili magandang heartbeat sa atong mission ng mga tao. Segunda na. Ang heartbeat sa atong mission, to love God. Yun, kay naa ang love God, mag-evangelize yun ka to reach the lost. It is the greatest of all. Mo na ang pinakalabaw sa tanan. John 13:13, now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Ang love yun ang pinakataas. No matter, ingon diha, kung basahan mo ang verse 1 to 4 sa 1 Corinthians 13, ingon diha nga bisan pag naa kay dako nga abilidad, naa kay supernatural gift, naa kay supernatural knowledge, wisdom, or great faith, no, ingon diha, if we do not have the love of God, meaningless ang tanan. Loving God is fulfilling our greatest purpose in life. Mo nang as to purpose and also as to meaning, tungod kay kung kita mahigugma sa Ginoo, mahimo gyud ang atong kinabuhi purposeful and meaningful. Naagi purpose ug naay meaning. Ang meaning is loving God is the key to a meaningful quest for life. We are looking always for meaning of life. Mo nang bisag asa kita mangitag kalipay, pero diha di ay sa paghigugma sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing kalag espiritu ug kusog, diha ta magkaangkon og meaning sa kinabuhi. Tungod kay a meaningful life, it means passionate pursuit of God. Passionate ka gukod sa Ginoo. It means a call for a love that is all-encompassing. Kana bang naagyod ang aspect sa tanan sa atong kinabuhi. Heart, soul, and mind. Heart, tungod kay naagyo diha ang tinuod nga passion, feelings, affection. Dili gyud ta gitawag nga lukewarm, no, kanang bugnaw-bugnaw, init-init. Naagyo ning burning desire devoted to God with no room for any other competing affections. Wala gyud dapat mo kumpitan ang affection. Siya gyud ang tinuod nato nga gihigugma. Nga siya gyud ang driving force sa atong emosyon nganong ingana. Kung sa atong emosyon mo natong action, mo po natong desisyon. Ang love ang maogyoy mo tulak ka nato mo ng affection, heart. Kaya po natong soul, ang soul God is our very being. We have a deep and intimate connection with Him. Ang atong kalag connected gud sa iyaha. Ang atong life, no, the very life centered on God. Nga nasentro gyud sa Ginoo. It should be intertwined with His kanang mualign sa iyaha ang atong kinabuhi nga makaingon ta nga unsa imong ambisyon, unsa imong desire, unsa imong joy, sorrow, dreams, and aspiration, happiness naka-anchor na sa iyaha, nakasalalay sa iyaha tungod kay ang atong soul naa kaniya. Nya loving God with all our intellect, all our mind, it means ang atong thoughts consume sa Ginoo. Unsa atong ipanghuna-huna puno sa Ginoo. Siya ra gyud ang atong gusto nga mailhan sa atong kinabuhi. Nga gusto nato masabtan ang iyang character, ang iyang works and ang ways. Siya ra gyud ang maggiya kanato nga ang atong thoughts always mo align sa iyang thoughts. We can see the world, people through His perspective. Nga makita nato ang mga butang dili pinaagi sa atong tawhanong pagtan-aw kundi dili pinaagi sa iyahang pagtan-aw. Unsay tan-aw sa Ginoo na mao pud na kita. So mo nang the meaning of loving God as to a meaningful quest for life. Ikaduha nga nindot kayo nga benepisyo gyud sa tanan is kining the power of loving God. Kay kung mahigugma kita sa Ginoo with all our heart, our mind and soul, gamhanan kita kaayo. Power to know God deeper. Mailhan gid nato siya pag maayo ang iyahang kinaiya ug ang iyahang gugma. Dili mao ang atong pagkinabuhi because wa gid ta kasabot sa iyahang gugma ug sa iyahang character. That His love is unconditional. Nga bisag dili ka worthy, bisag naa ka sa imong pinaka-worst nga kadautan sa imong kinabuhi, dili na maka-decrease sa iyahang gugma. Dili pud maka-increase sa iyang gugma ang imong maayong buhat. Kay ang iyahang love the same always. God still loved Abraham. Bisan pa si Abraham nasa
side strip sa promise sa Ginoo. Wa siya nituman kay niadto gyud siya gi Egypt, gi-deny pa niya yang asawa. Padayon ang gugma sa Ginoo kang Abraham nga natuman ang promise sa Ginoo kaniya. God still love David sa iyahang pagkamali nga dako kay nahimo sala si David kang Bathsheba og sa iyahang pamilya. Wala nawala ang gugma sa Ginoo kang Jonah. Taliwala sa iyahang pag-disobey, still love Jonah dito sa ilalom sa peace, nakagawas siya. O sa atong text kaniya, ang Ginoo nahigugma gyapon kang Peter bisag gidinay niya si Jesus 3 times. Munang di kita ka-doubt sa gugma sa Ginoo, kay kung masayod kita sa kalalom siyang gugma, mutuo gyud ta ani nga verse. Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God, and that is in Christ Jesus our Lord. Wala gyud ba ka separate kanimo sa love sa Ginoo? Ingana, kung mahigugma ta sa Ginoo with all our heart, makasabot kita unsa kadako. Without His love, munang we do our own, patigbaba usay ang atong gusto, kay wa kita kasabot sa iyahang gugma. Unsa ka dako nga nahigugma gyud sa imuha, ang gipangita niya kanunay the best para sa imuha. Ikaw nagtan-aw sa imo kaugalingon nga mo na the best, pero adto gyud ka sa Ginoo kay mas nahigugma siya kanimo pagmaayo. Mo nang loving God is to experience the fullness of His love. Pag pursugid ka sa pahigugma kaniya, ma-experience gid mo ang fullness of His love. Mo nang di kita ka experience sa fullness kay dili kita maningkamot og travel journey sa atong heart paingon gayud kaniya, and we will enjoy His blessing and partake His divine nature kung kita gayud mo grow sa atong love kaniya. Munang power to know God deeper, kay makaila ta Ginoo mo dako gina ang atong pag-ila kaniya ug paghigugma kaniya. Then we will have the power to obey God's commandments. Mao gini ang atong problema, wa gitaw naka-obey sa commandments o naghihatagan na lang ta grace. John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Tungod kay ang obedience natural nga response na kung ikaw mahigugma. Wa man siguro nangulitaw nga dili mo hatag kay epekto man na sa iyahang gugma. Wanang obedience response na sa pahigugma. Og ang gugma nakapagaan sa pagtuman. Sa mga mag-uyab, mangulitaw ka sa babae, di ginakapoy ng magsikag balik-balik o maghimo kag mga butang nga malipay ang imuhang sweetheart. Mo nang walay burden bisan pagkapoy kayo na nga buhat tungod kay na ang gugma. Mo nang power to obey the commandments pinaagi gyud sa gugma. Mo nang ang atong obedience masuta gyud kung naa gyud ng cheerful sacrifice. Malipayon ba? Manang mas measure ni sa atong paghatag sa tithes and offering. Kung naghatag ka nga pugos, wala gyud hinungdan gyapon na. Kundi cheerful obedience, no kalipay gyud na tungod kay we do it pinaagi gyud sa gugma. Manang you can obey the commandments. Mahimong gaan gyud ang pagkinabuhi diha sa kalisod tungod kay naa ang gugma in 1 John 5:3 nga ang law dili na siya duty, dili na siya burdensome kung naa ang gugma. Nya gingon po diha nga all laws and the prophets hang on these 2 commandments. Mao ni ang pinakataas sa command sa Ginoo. Sa tanan nga command sa Ginoo nga nasa Bible, recorded in the Bible, 637. Pero kanang uban diha nga laws nakasang-at na didto na nakasang-atanan sa kini nga command. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Mao nang gusto gid sa Ginoo nga mudako atong gugma sa iyaha para masang-at na tanan. Pag di mo dako atong gugma, dili ta kakaya sa pagsang-at sa 637 commandments. Mao nang kinahanglan gid mohimong giant hanger nga dito tanan isang-at ang uban nga laws. Mao nang take away love, ang tanan balaod kawang. Kuhaon nimo nang Matthew 22:37, walay hinungdan ang tanan balaod kung wala ang gugma. Mo nang ang tanang balaod gayud nakahang diha sa law of love ni Jesus Christ. Kung tanaw nimo ang moral law kanang 10 commandments, imo nang maobey. Kung nahigugma gyud ka sa Ginoo pag maayos tibok mo kasing-kasing, di ka mangitaglaing Ginoo. Wala kay idols. Kanang mga kwarta uban diha ang idols nung kinabuhi kalipay, di na magsilbi. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, mo honor ka sa imong father and mother. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo with all your heart, ang commandment nga do not use the name of the Lord in vain, di mo nabuhaton. Kung nahigugma ka sa Ginoo, mag-uulang Ginoo kung dili ka mahigugma sa imong isig katao. Mo nang makahimo ta pag dili pagpatay, dili pagpangawat, dili pagtangbutang, dili pagcovet. Matuman ang 10 commandments kung naa ang law of love kay pinaagi sa gugma.
Nahigugma ka sa imong isig katawo, kawatan nimo na siya. Imo na kawatan kay nahigugma man kasayaha. No, matuman ang tanang balaod mo na ingon diha. Unya, not only power to obey the commandments, power also to love others. Unang ingon nato ganiha nga, our purpose is to love God and to be agent of His love. Dili ta mahimong instrumento sa iyang love, kundi ta mahigugma sa Ginoo. Muna ingon nato ganiha nga, loving God and loving people are inseparable. Di na pwede mabulag. Kung nahigugma ka sa Ginoo, lahi po di mapagigugma sa tao. Di pwede. Isa na sila. Kay when you love God, kung nahigugma ka sa Ginoo, kana nga gugma mo flow na sa imong isig katawo paingon. Agent pang kasayahang love. Mo nang imposible gyud nga may ka nahigugma ka sa Ginoo, nya di ka mahigugma sa imong isig katawo. Tungod kay outflow siya sa love sa Ginoo. Mo na ang power to love others. It is a proof of our love to God. Diha gyud to love others. Timaan gyud na inseparable man na. Nahigugma ka sa imong isig katawo, nahigugma ka sa imong kaaway, nahigugma ka sa imuhang sa nakasala sa imuha. Proof na nga you love God. Mao nay garantiya. Mao nay strong proof ingon diha sa John 13:34-35 ingon si Jesus Christ, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another." Ingon siya diri, pinaagi sa love nimo ngadto sa uban, mailhan gyud ka. By this all men, tanang tao makaila nga ikaw sumusunod gyud nako. Ikaw akong disciples if you love one another. So outflow siya sa love sa Ginoo nga nasa tua nga moadto ngadto sa uban. We are agent of His love. Ngao kana ang proof yun. Wala nagingon si Jesus ani nga people will know, all men will know that you love me through our denominations, through our worship, through our discipleship, through our doctrine. Wala siya nagingon. Wala siya nagingon nga pinaagi sa atong beautiful building makaila ang katawhan kanato. No, it is through loving people, loving others, loving your enemies. Mao kana makita gyud ang gugma. Mo nang power to love others. Di ta kahigugma kung wala ta motubo sa loving God with all our heart, with all our minds, with all our soul. And next is He will give us the power to forgive others. We cannot forgive kung wa gid kay paghigugma sa Ginoo with all your heart and with all your mind. Because kung nag-experience ka sa gugma sa Ginoo, in the parables of the unforgiving servants, nakahiram sa amo og 500 dinari, di ka bayad, prisuhon na unta at apili ang pamilya, pero pasaylo sa amo, nakay utang sa Matthew 18:21-35. Pero katong tawhana, iyang silingan nakautang siya 50 lang ka dinaryos. Iyang gipapriso, nasuko ang wagi ka-experience sa akong gugma. Kadako sa imong utang kanako. The same sa atong kinabuhi. If we experience the love of God, nga piting dako atong utang sa yaha in all eternity adto ta sa impierno tungod sa atong sala, gipasaylo ka, nagpakamatay siya alang kanato. Wa ka experience ana nga love. Wa ka nagtanaw na nga love, meaning wa ka na-touch na nga love. So kung wa ka na-touch na nga love, you cannot love others. You cannot forgive others. Kaya patigbabaw gyud imong kasuko, patigbabaw gyud ang imong feelings kag lagot sa iyaha. Pero if you have a careful thought of your sin, bisag di lang ka maminaw atong pulong sa Ginoo nga, if you will not forgive your sin, I will not also forgive your sin. Dito lang ka mutanaw sa iyang gibuhat diya sa cross. He paid in full. Kadako sa iyang gibuhat nga na kanimo. Then you cannot forgive others. Kagamay ra na, di man ka mamatayan ng imuhang gilibak lang ka, gisumbag ka, di man ka mamatayan na. Di man ka maadtog impiernoan ha. Gamay ra kayo ng sala. Mo nang loving God with all our heart enable us to forgive others. Forgive even our enemies. Then also, ang paghigugma sa Ginoo, it will give us power to greatness in God's kingdom. Mahimo kitang bantugan, wa nagpasabot nga musikat or mahimong lain ang bantugan sa kalibutan. Sa kalibutan in terms of power, fame, wealth, mao nay greatness. Pero sa gingharian si Dios diferensya gyud. Tungod kay ang mahimong bantugan is a life nga mo impact ngadto sa kalibutan. Will make a difference sa mga katawhan, sa mga tao labi na sa gingharian sa Dios. Mao nang power sa paghigugma sa Ginoo. Tungod kay ang tanang butang gyud sa atong kinabuhing Kristohanon, diha gyud magsukad sa atong pahigugma sa Ginoo. Tanan no? It shapes our lives. Ang gugma mo imo shape kanato. Kay mahigugma ka sa Ginoo, mausab gyud ka. Naon ng mga lalaki, mahigugma mausab man. Siya ang mo shape sa imong choices. Adi nako magsigig inom kay akong uyab. Mausab yun. It guides our behavior. Mabuta na. Matransform na po datong priorities. Pinagig yun sa gugma. It empowers us to surrender. Muna yung diha nga una is mo-impact yun sa kalibutan and also mo-shape sa atong kinabuhi and also empowers us to surrender our will
to God. Mao kini ang problema nato, dito kasunod sa kaubuton sa Ginoo kay kining atong will rebuild gyud ta. Pero pinaagi diha sa pagigugma sa Ginoo, kung grow gid imong love sa Ginoo, makahimo gid ka sa pag-surrender. O mga nahigugma nga lalaki, di ba, mo surrender sa ilang bisyo tungod kay nahigugma siya. So surrender na ta sa Ginoo. Nindot kay ang kinabuhi kung ang Ginoo na mag-drive sa atong kinabuhi. Kay wa nay mo babag sa iyahang plano kanato. Mo nang naay plano ang Ginoo, nindot kaayo, best life, pero musupak man ta, mo nang muhiwi usahay madugay, usahay mamalayo na gyud noon, dugay wa na. Pero kung nagsunod ta sa iyahang will, nothing will be able to stop us, to hinder us sa iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi, kay wa nay musuki. Ditso-ditso na ta sa kinabuhing malipayon, mabungahon. It is our will nga mubabag sa atong kinabuhi. Nang it enables us to surrender, and also it enables us, empowers us to trust Him. Kung nahigugma ta sa Ginoo, mutubo gid atong pagtuo. Nganong ang mga disciples nagasunod gid kay Jesus tungod kay ilang na sinato gyud ang gugma sa Ginoo, mo nang nagtrust sila. Di gid sila biyaan kay nahigugma sila. Mo nang ingon sa awit nga, dili gani ka kasabot sa pagpamuhat sa Ginoo, saligi lang ang iyahang kasing-kasing. Kay usahay na mga paghimo na Ginoo nga di ta kasabot nga sakit, no? Pero timan-i nga buhat na sa iyang gugma. Muna ingon sa Romans 8:28, all things work together for good. Or na atong timan-an. Di man ta kasabot usahay sa iyahang kamot nga mo umul ka nato. Pero trust His heart, yet it is for our good and for our best. Nang makatuo kita, makasali ka, di na ka musuki, di na ka magsigig lihok-lihok kung ikaw umulon sa Ginoo, usabon imong kinaiya, di na ta magsig lihok-lihok. Kay kahibalota, ang outcome ani is the best sa atong kinabuhi. Kay nahigugma man siya. Kana bitaw maghimo ka with love, nindot kayo ang resulta gyud. Ikaw mag-opera sa iyong pasyente nga ikaw ang papa, perting perpika gyud sa operasyon kay nahigugma man ka. Ingana na siya. Power nga maka-enable ka nato to trust, no? Di ta mabalaka gyud sa atong kinabuhi. And also nga it enables us to seek Him. Pangitaon ginato siya. Nganuman kung nahigugma ka sa usa ka tao, nahigugma ka sa usa ka babae, magsige kag pangita niya, hunger ka, nag-thirst ka kaniya. Mao po na ang Ginoo. Kung mahigugma ta sa iya with all our heart, with all our soul, with all our mind, we will always seek Him. Dili mo seek sa iya nga naay pangitaon. Dili mo seek sa iyang blessing. Seek Him of who He is. Not seek Him of what He can do. Kaya kasagaran sa tuwa, mangita ang Ginoo og naay pagkinahanglan. Mangita Ginoo kung naay problema. Pero hayahay gani, di mangita Ginoo. Wala giyuhaw og Ginoo. Pero kung nahigugma ka sa Ginoo with all your heart, you will seek Him of who He is. Not of what He can do sa imong kinabuhi. Unang pangita kita sa Ginoo. And also, it empowers us, our worship and service. Sa atong pagsimba, kung nga kay gugma gid sa Ginoo, way lamig gid simba, kapoy simba. Kung ikaw walay paghigugma sa Ginoo, kapoy ialagad sa Ginoo, kapoy itrabaho, i-join sa mga buloton sa Ginoo, kapoy Bible study, kapoy mag-witness, kapoy manangyaw, kapoy gyud kung wala gyud paghigugma sa Ginoo. Mo nang maka-empower siya nga di ta mahadlok, di ta ma-discourage, di ta maluya bisan pagdaghay mga pagsulay kalisod, because we are powered by the love of the Lord Jesus Christ. Mo nang empowers our worship and service. Lastly, the privileges. Mga pribilehiyo nga atong maangkon kung kita mahigugma gyud sa Ginoo pag maayo, daghan tag opportunity to live in godly love. Magkinabuhi kita nga naa sa gugma sa Ginoo. Ngunang nindot kaayo nga kinabuhi na nga puno ta kanunay sa gugma sa Ginoo. Kay kung di ta puno sa gugma sa Ginoo, naagi kanunay ning mga kasuko, bitterness, critical mind, dali ra kay makitag mali. Kay di man gugma ang naghari sa kinabuhi. Kung nahigugma kita sa Ginoo, everything nga atong kinahimo is pinagi sa gugma. Muna yung diha nga opportunity nga kita gayud makahimo nga godly love kanunay ang atong kinabuhi. Kana bang opportunity always nga ma-express ang love. Walay sayang. Ang atong adlaw, no, kung kita nahigugma sa Ginoo, way masayang diha nga moadto dito sa bitterness, adto sa kasuko, hate. Walay maadto dito kung kita puno gyud sa gugma sa Ginoo. Everything we do, it is a privilege to live, experience godly love. Munang do everything in love, bisag unsay mahitabos ng kinabuhi, bisag sa mga pagsulay, kalisod, bisan pagdauton ka, injustices, alkansi ka, bisan pag biayon ka, bisan pag ipakasa ka, mao kini ato do everything in love. Okay ra tungod kay ikaw na kinabuhi everyday diha sa gugma, tungod kay ikaw gusto nga mahimaya ang Ginoo. Mo nang everything we do it for the glory of God. Daghay mga butang nga pwede unta pero di na lang ko, sakripisyo na lang ko. I love God,
and this is for His glory. Wapod ni ang hinungdan nganong si Joseph wala magkasala. Diya sa Genesis 39:9, bisag strong kay temptation saya ha, pero ingon siya nga, I cannot do it for my God. Unsaon ako paghimo such a wicked thing to my God? Makapalayo sa imo sa sala kung ikaw nahigugma sa Ginoo. Daghay mga tao nga gusto nilang palayo sa sala, nahadlok sa silot sa sala. Pero kung nahigugma ta sa Ginoo, dili ta mahadlok sa silot sa sala. Mahadlok ta kung mahiubos ang Ginoo, maguol ang Ginoo kay gihigugma nato siya. Kita nahigugma maguol kita kung masubo pud siya. Mao na ang opportunity nga kanato. Opportunity to live in godly love and also opportunity to live in greatness. Balik ko na to ganiha nga ang greatness sa kalibutan lahi. Ang greatness sa kalibutan is in terms of wealth, fame, and power. Pero God measures greatness in terms of love. Ang great sa gingarian, love. Ug ang love mo resulta sa pag-alagad, pagserbisyo. Muna ang last nga verse, Galatians 5:6. For in Christ Jesus neither circumcision nor circumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Sa tanan mga butang ning kalibutan na sa ragyod magmatter sa Ginoo. Faith, pero giun sa pag-express ang faith, pinaagi sa gugma. Gugma gyud ang ugat sa tanan sa atong kinabuhi. Mo nang iti sa challenge for us this morning nga where are we in our journey sa atong heart nga nasa Ginoo, no? How's our love, our experience of His greatness sa atong kinabuhi nga ato gyung paningkamutan to live a life in pursuit, desire to know God more o to become more like Him. Let us pray.